Diba? Si yung partner ni Sister Judy, si pangalan nito, Michael ah, Michael Marchan. Okay, mamaya na natin welcome si James Mark. Pwede po natin siyang tulungan makahanap ng work. Siya po ay fresh graduate, 23 years old pa lang. Pwede po siya sa mga, actually flight attendant ba Tita Mercy? Tourism. So let's pray na makahanap siya ng work. Sinabi ko na rin kila Sir Michelle, baka pwede lang ipasok. So yun. We are now in number 10 in our church covenant. Actually number 11. Tapusin ko po ito. Again, if you have any question regarding number 11 about, actually yung original na pinagkunan nito sa number 11, ang original na niyan ay to avoid gossip. Binago lang siya. Yung siguro ginawa nila kasi yun, pastor's philosophy and pastor's administration. Doon natakal yun. We have a church covenant sa lahat ng fundamentalist. Pero depende dun sa pastor kung babaguhin niya o i-update niya. Okay? Pero yung original niyan ay to avoid gossip and excessive anger lang. Dun sa number 10 natin. So ano ba yung gossip? Chismis sa Tagalog. Okay, chismoso, chismosa. Mahaba yung nguso. Okay? And dinagdag natin yung backbiting. What is backbiting actually? Ano yung backbiting? Brother Ritan, what is backbiting? Mayroon kang sinasabi pag hindi mo na nakaharap. Diba? O kaya nasa likod. Halimbawa, nakatalikod Brother Sandro, when after the service, someone of you sasabihin, Brother Sandro, laki naman ng tiyan eh. Joke lang. Malaki talaga tiyan mo, di ba? Okay. What I'm trying to say is that you are talking behind, okay, your brethren. Okay, sa likod ng iyong brethren. Backbiting ang tawag doon. Especially pag galit ka na. Bitter. Papasok sa bitter nun eh. Bitterness. May bitter ka. Wala. Parang hindi na sa blessing sa'yo. Kaya nga, alam nyo, every time, yesterday I was blessed with some points of the speaker in the anniversary of FBBC. Okay? Again, if we have against to each others, fix it. Deal with it. Talk to them. Don't talk behind them. Halimbawa, may galit ka sa akin, don't talk to the brethren. Magkakaisa na kayo afterward. And then may magkakaroon ng revolt. We will against Pastor Jake. Resign. Parang yun na. Resign na. Para tuloy ako si BBM yan. Diba? Corrupt. Hindi naman corrupt. Wala akong kinurap sa inyo. Okay? No, you can, I encourage you. No. Talk to, if not to me, to those person na meron kayong against. Kasi at the end of the day, papasok ka sa bitterness and you will not be blessed. Every time that you see her, you see him,
Nandiyan na naman si Sandro, si Brother Sandro. Every time yun, you will get offended. Ano ginamit ni Pastor Edwin Alvarez kahapon? Offendicitis. Yung sakit. Offendicitis. Okay? So, you will be offended when you see her or when you see him because you have against him. And therefore, ang conclusion nun, you will get bitter and every time, you will not, you are not be blessed when you see her or when you see him. At dun ka papasok sa backbiting. And it lead to excessive anger yun. You know why? Maiipon na naiipon eh. Someday, hindi mo na kaya, galit na galit ka sa kanya, bayan! Diba? That's why I get, I just be reminded. Nagiging historical na yung problema. Diba? Instead na mag-hysterical, historical na yun. Bibilangin niya na yung mali mo. Araw-araw, yun na lang ang titingnan sa'yo kada punta sa church. Yun na lang hinahanap sa'yo, mali. Okay? I encourage you from juniors to you can talk to someone that is with respect naman pag juniors kayo. Okay? So, yan. And then, number 11, we are now in to abstain from worldly amusements such as movie attendance, gambling, game of chance, bingo, lottery, rock music, country music, rap music, pornography. Ayan may close parenthesis dyan, including yung movies, magazines, books, products, and social media, cybersex, and public dancing. So Galatians chapter 5, verse 16 to 21, pakibasa. Galatians 5, 16 to 21. Nandiyan ba yung quote? Yes, sir. Would you mind if you, Brother Benji, can you please read it? Galatians 5, 16 to 21. Galatians chapter 5, verse 16 to 21. Brother Benji Kabatik? Mamaya, meron tayong Lord's table. Galatians chapter 5, 16 to 21. And Ephesians chapter 5, verse 18. That's my. Rinig pa. Galatians chapter 5 po, Pastor. Galatians chapter 5 verse 16. Narinig ka pa. Hello po. Rinig po, 16 to 21. Galatians chapter 5 po. 16 to 21. So, Galatians chapter 5 verse 16 to 16 to 21. And as many as walk according to this rule, peace be unto them, mercy and upon the Israel Galatians, of God. Brother Benji, Galatians Verse 17. 5, 16 to 21. Galatians 5. This I say then. Ito po. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh.
For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And this is the contrary, the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Verse 21, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Okay. Ephesians 5:18. Pwede basa dito? Ephesians 5:18. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Okay. So meron tayo dito, I think ito yung pinaka practical na points dito, start from number Christian Christian living ito, but it is especially in regardless sa ating daily living, yung to abstain from worldly amusements such as movie attendance. Ayan, ano ba yung tutukoy dito, amusements? Ayun, casino. Kasi kung pinag-uusapan yung amusements, kasama diyan yung mga yung mga park. Kung kayo, if you live in a province, pag meron tinatawag ng peryahan. Yung perya. Yeah. May sugal, Pastor. Isugal kasi yun. Okay? Yun yung mga amusements park. Okay, na tinatawag. May doon, may mga sugalan doon. So tama yung sa casino. Ayan, o kaya pumunta ka ng Las Vegas. Tapos saan ba? Sa Asia, ano ba 'yun? Yung katapat ng Las Vegas. Sa Asia. May yung bago pa itong Dubai, may nauna sa Dubai eh. Nakalimutan ko. Maliit lang na bansa yun. Sa Macau. Galing ka dun, no? Okay, sa Macau. Okay. So, yan. Yan yung may mga kasi kasama diyan yung siyempre kasama doon yung movie. Isa ka, Pastor. Movie attendance. Kaya sa akin, yung movie. Movie attendance. Nung araw, sa sinihan, nandoon nung araw kasi, Pastor, sa movie, doon nagliligawan. Tapos alam naman natin, nung araw din sa movie, may talamak na talamak sa atin yung movie na yung talagang minsan doon ginagawang hotel yung movie house. So actually, yan yung mga amusements park. Yan, movie attendance. Ano ba tinutukoy dito, Pastor? Bawal ba kami mag-movie? Ang tinutukoy dito, amusements parks. Example po na sa billiards kayo, pero yung pagbilan yung binigpustahan, okay lang po lang. Nandun ka kasi sa area ng ng sugalan eh. Pag nandun ka sa area ng sugalan, you are in the vicinity of, like, generally speaking kasi, you are in the amusements. So, even hindi ka, for me, that's my views, even hindi ka magsusugal, pero kasama mo ang sugalero, you are still in the place of which God is not pleased.
Okay? So, that's why very very careful. We are very careful even the use of your solitary yung solitaire. Actually hindi naman nag-originate yung bilyar for just nothing eh. So I will tell you what is the purpose why they make bilyar. For what? Gambling. Yun yung original purpose nun. Or what is the purpose why they make baraha? Anong baraha sa English? Solitaire? Cards? Or what is the original purpose? Gambling. Okay? At the same time, yung mga signs nandoon is not used for witchcraft. Okay? Oh. Mga witch yun nandun eh. Okay? So, again, hindi yun ginawa for just fun. For gambling ginawa yun. Yun yung purpose nun. Okay? So, ano ba yung mga kahit na sabihin mo, ako naman dati, even nung actually pinapasok nga yan sa loob ng sa loob ng church para libangan ng mga full-time worker. Ang daming gumagawa nun yung mga full-time worker. Pag yun daw yung kailang parang pastime ba? Pastime. Sabi ko, I think again in my views, ang purpose kasi niyan, bakit ko sinasabing ang purpose kasi ng bilyar, ng baraha or ng cards, hindi yan for just fun. Ang original na purpose yan for gambling talaga. Pati yung pool, gambling yun, original. Okay? Original na yun. At na nagdala sa atin yan ng sugal sa Philippines is Spanish. Mga Spaniards. Even yung mahjong. O di ba naglalaro kayo yung mahjong even in your mobile. Okay? That's not just for fun. Originally the purpose of mahjong, of cards, of billiards is a gambling or a game of chance. Diba? That's a game of chance eh. Actually, di ko alam bakit. Generally kasi kasama yan sa gambling eh. Yung game of chance, bingo, gambling yan. You're putting trust on something. Yes. Lottery, gambling yan. Okay? Oh, gambling. Gambling yun. Kasi you're putting trust. You're putting trust doon. Magtataya ka eh. Kailangan mo. Bumibili ka. Oh. Tapos bibili ka. Tataya ka eh. You put in the like lottery. I know, man. He's been a Baptist for a long time. And he's still still making lottery. He's buying. Minsan, bibigyan nila ng Justification. They justify it. Justify nila na baka sigad, yun yung gagamitin para... No, that's lottery. Okay? I know a man, his story, like if you meet Dr. Timothy Berry, Dr. Berry, since that we met him, he never mingled with the women. And he taught us that even TV in their house, they don't have. TV. He's American because he told that, Brother Jake, we've been in the country that is so liberated.
and we are prone to temptation to sin. That's why they choose to live in Philippines, not knowing that Philippines also adopting the West people, West culture. But when I observe him, even nung nag-swimming kami, separate siya. So lumapit ako sa kanya. Sabi ko, ba't ayaw mong pumunta doon, magipag-mingle? Sabi niya, no, I don't want to mingle with the woman. Kahit nasa beach. To avoid any glimpse of thought, and then that might me get sin. Kaya totoo naman talaga, kahit saan ka magpunta, kaya kapag pumunta ka sa Jumeirah, kaya ayaw ko pumunta doon eh. Last na punta ko doon sa Laguna, Lagun. Hindi na ako ulit. Sa mga bata. Sa Empress. Ayoko nang pumunta doon. Kasi to be honest with you, as a man, we have that there is a possibility that we get sin when we see someone naked. There's no perfect man. Pag nakita mo siya, maniwala ka sa akin. Si Satan will going to screw you and ruins you. So in order to do that, you need the grace of God, and you should to be responsible, avoid it. Kaya nga dito, to abstain eh. Okay? So again, yan yung gambling again, hindi tayo kaya nga ayaw ko nga dito magkaroon ng cards. Okay? And even yung lang naman ako dun sa gusto ko lang mag-bowling. Pero kung correct me if I'm wrong, kung yung bowling ay is a game of chance or is a gambling, then I will not do it. I'll better to spend my time reading God's word, studying, and mag-exercise na lang ako diyan, mag-jogging na lang ako. Diba? Mag-bowling na lang akong babatuin ko lang yung mga bato. Jolly. Okay? Any question? Pastor, paano po yung halimbawa, sa packet, nakabili mo purchase ka ng 100, and may raffle tickets sila. That's privilege. Kasi bumili ka dun eh. Atawa dito privilege yun. That's it. Magtutulog ka ng kasi may mapapadala ng That's kind of privilege. Parang tawag dito, kasi bumili ka eh. Ano yung intention pala? Pero yung intention, Gusto yun. mong magkaroon ng chance sana. Yun. Ito mo na ipinasok. Yung chance. Kaso lang, syempre, pagka binigyan ka ng pero some views, that is game of chance. Some of the views, that, again itong binanggit dito na game of chance, gambling, bingo, lottery, this is not a major doctrine. This is is affecting only your testimony, but going to the removal of your salvation is not. Okay? Pero kasi kaya natin inaaral ito at pinapa sa tao kasi nga it is the same you are living in the what do you call this, in your old nature, galing ka na dun eh. And it is breaking or affecting your testimony at mawawalan ka ng moral authority. Okay? So ngayon, yung katulad din sabi ni Sister Annalisa, some views, it depend. Sino ba nagsabi doon sa intention mo? Kung intention mo ay
Pastor, ang ginawa, bumili ng maraming grocery para Grocery. na makakuha nung ticket. Tapos Hindi. hindi naman. Yun, intentionally yun. Kami, nung pumunta kami sa Alguer, unintentional yun. Kasi kumain kami, pagbaba namin, every items kung ano yung i-spend mo ng 45 above, you are, what do you call this? You are entitled doon sa tawag doon? Sa raffle draw ng sasakyan. Sabi ko, sayang naman to, kumain na rin lang tayo, di ilagay natin. Di ba? Ilagay natin. Oh. Pero hindi namin alam na meron yun. Galing kami sa taas, kumain kami halos 200 plus yata yung aming na pagkain. Oh. Tapos na kami. Binigyan kami ng ticket. O sabi nung it is nagkulog kami. 'Di ba? Wala naman, hindi ko naman intention na makuha namin 'yon. Nabibili ako, bili pa tayo ng marami para intentional na 'yon. Mas marami. Napapaba lang kami, nagkaroon ng gano'n, nakita namin, ano kayang gagawin sa sasakyan na yan? Siguro paparaffle yan. Nakita namin may nagbabasa. Sabi ko, nagsulat na kami. Binigyan kami ng 8 ba yun? 8 ticket. Kasi doon sabi namin. So, yun. Okay? So, again, now, ito to be clear. If against your conscience, don't do it. Don't do it. Against your conscience. Kasi magkakasala ka, yung konsensya mo, you refuse your conscience. Yun ang sinasabi ni Paul. If against your conscience, don't do it. If someone be offended to your action, don't do it. Okay? Huwag mong gawin. Pag mayroong ma-offend at na-offend yung konsensya mo, hindi kaya ng konsensya mo, huwag mong gawin. Kasi yung konsensya mo, the Holy Spirit works in that. Kino-convict niya yung konsensya mo. Mali ito. Hindi ko gagawin to. That's why very careful tayo mga Kristiyano. Dapat tayo? Meron tayong discern spirit. Pag mali ito, huwag mong gawin. Okay? So, what about, again, yung lottery totally, hindi ko talaga dito. Kahit saan dito, yung gambling, yung game of chance, yung bingo, lottery, rock music. Ayan. Okay? So, rock music. Bakit, Pastor, hindi tayo ng rock music? Kasi nga, that's worldly. Ginagamit ng rock music, rock and roll pa nga, binabanggit. Tapos, yung sign pa, ayaw kong magkaroon ng sign. Yung sign kasi parang sign ni Spider-Man. Sa Pastor, makapapansin mo po ngayon, yung mga rock music yan, talaga, is parang it's going to evil yung iba. Tapos iba talaga. Minsan nakakalungkot lang isipin. Wala nang, kumbaga, ang music kasi may, sabi nga, pinag-aaralan na yan. Saka, may meaning yung dapat na ang meaning na ngayon, yung mga, pakinggan po natin kung nakikinig pa yung Filipino music ngayon. Una, puro na lang pang sarili. Pangalawa, hindi na buti pa ngayon dati panliligaw Ngayon yung pang sexual, Pastor? Pag maririnig niyo po yung mga music ngayon, it's going to sexual attraction, morality na Pastor ang mga maririnig mo po. Kaya, yung rock music, country music, at saka rap music, yan lahat ay worldly song. At yung mga meaning na mga inaawit nila, yan ay una, immorality. Pangalawa, patungkol sa sarili na lang, selfish. Kasi pag gagawa ka ng awit, kung dapat napupuri yung Diyos. Okay? So, again, hindi tayo dito ng country music, saka rap music, saka rock music. At kung ikaw ay Kristiyano, you better
stop this now. Kasi ayaw mo sa hindi, yung music, itong tatlong music na to, is a powerful tool of Satan to lead you to become immoral. To become immoral. Kung ikaw ay nakikinig pa ng, Pastor, paano yung love song? Ayun nga puro selfish, selfish and immoral, yun. O, halimbawa, immorality, katulad ng sabi ni yung awit na yung sana dalawa ang puso ko, hindi ba immoral yun? Meron bang tao dalawa puso niya? Dalawa iibigin niya? Paano na lang yung mga Muslim, ang daming asawa, ang dami niyang puso? Basta para yung kantang, O, di ba? sabay ka na sa akin. Big lang ito. O, di ba yung mga ganun? Kaya nga, parang walang... Tinadjustify. Biglang napakinggan. Biglang liko, Hindi, tama, saan nag-originate yung biglang liko? Yung mga pastor, O, di ba, yung pornography yun? Apo. Pornography yun Kaya biglang liko kasi hindi nila, biglang nawala yung tao, nag-rebel na pala. Di ba? So, yun. Okay, so, and then pornography. So, any question regarding music? O, halimbawa, Pastor, paano po yung kanta ng Hillsong? Anything that they will use drums, okay, that we consider same like rock music. Same they are doing in the disco. Even though the lyrics is patungkol, binabanggit yung Diyos, yung Jesus, that is, they just justify the thoughts that they, their ideology. Pero pagdating sa setting of the music or music of tawag dito, music proper, hindi yun nakakalugod sa Diyos. Don't justify yung ire-refer mo dun sa binanggit ni King David. Sa kingdom yun. Pag victory lang yun. Hindi yung pan-church setting. Yung binamit nila King David, sumayaw, that's victory yun. Because they are victorious dun sa nila, sa war. And even nung kinuha nila yung tawag dito yung covenant, tawag dito yung tawag dito yung may dalawang cherubim. Hindi. Ark of the Covenant. Kasi hindi nga nahawakan yun Namatay yun dalawa yung namatay dun, di ba? Si Uza, saka si Church, sa labas yun. Pero pagdating sa church setting, worship proper, bagamat may binanggit sila dun na harp, trumpets, yun ay hindi yun katulad ngayon. That is designed to give the proper service and worship to God. Now, what is the use between the Hillsong and the ano ba yung sikat na band ngayon? Ikumpara mo yung setting ng lugar. Kumpara mo yung setting ng lugar. The same, they are in the disco. Okay? Meron tayong tinatawag na music proper, halimbawa, katulad ng choir. May tawag dito yung maraming mga orchestra. Yung nasa temple na may mga harp, orchestra yun. Doon sa panahon nila King David. Okay? Pero yung panahon ngayon na magtatalon-talon, tapos patay ilaw pa, patay sindi yung ilaw, tapos may dancing light,
parang hindi ka na rin nawala sa dati mong ginagawa na pumupunta ka ng disco. Okay? So, yun yung different ha, yung kaya tayong mga Baptist, we are solemn. Bakit pastor? I'm not saying this is a biblical worship. Proper worship yun. Okay? Next to that is pornography. Ayan. So, sino yung mahilig dito manood ng pornography? Mami na kayo. Mami na kayo. At natin yan, ay ilalayan sa atin. Okay. Pornography, ano ba yung meron sa movies ngayon? Marami mga movies may mga pornography, kissing. That's the type. Yung makita yung katawan ng lalaki, ng babae, spaghetti pataas pababa. That is kind of pornography. Kasi they are provoking you, attracting the watchers to continue, or Satan will use that as a tool to be addicted in that kind of movies that you at the end of the day magiging addicted ka, paulit-ulit makikita mo, gusto mo makita yung katawan ni ganyan. At the end of the day, yun na yun. Okay? Magazines, maraming mga magazines na mga pornography, even books, and social media, lalo na. Again, I'm not attacking social media, pero tingnan nyo yung social media ngayon. Mag-scroll kayo ng mag-scroll. You will see everything in the social media. I'm not against even pastor nga nagso-social media. Kahit na naka-filter yun, meron pa rin nakakasingit doon na mga advertisement or yung mga post na mga iba na nandoon na nakahubot-hubad. That's why we are very careful. Should be sa social media. Kasi at the end of the day, pag nakita mo yun, ma-attract ka. Di tapos na. Lalo na lalaki kayo. Magkikreate na kayo ng movie sa isip nyo. What if makasama ko na siya? At the end of the day, yun na yun, Okay? At ang masakit ito ay, ayan, isa pa dyan, yung cyber sex. So, again, kailangan natin ding ilimit siguro sa mga bata yung paggamit ng social media, Facebook especially, okay, and YouTube is also, you put it in a filter, you cannot control it. Satan's work is very deceiving. Kahit na nag-search ka lang ng music sa YouTube, and then later on there is an pop-up na advertisement that kasi even here in UAE, yung sinasabi nilang spa, para ma-attract ka, nilalagay dun sa card? Babaeng alin? Sexy. Hindi nakita mo, di ba? Hindi pa ako Kristiyano nun. Hindi, kahit Christian ka na, pag pumunta ka sa Dubai, Hindi ako Kristiyano nun. nandun lahat eh. Sa sahig, kaya minsan, wag kang tumingin sa sahig. Diba? Hindi, to be honest with you, nakikita ko sa lahat, kahit sa Ajman, meron na. Ewan ko parang sa Sharjah, wala pa ata akong... Hindi ko sa Sharjah, wala. Wala akong nakikita sa Sharjah. Meron dito sa Ajman, sa Dubai especially, pag dumaan ka sa mga building, ang daming nakakalat dun na na mga cards na kaya minsan,
Relaxation. Oo, relax, spa, para ma-attract ka. Pumasensya ko dati dito eh. Tinatakot ako pastor eh. Oo. Pagpasok mo pa lang, nakapila na yung mga babae, tingin siya doon eh. Pinampuman eh. Oh, di ba? Alam mo? Oh, wala ha. Nasify mo pa ha. Okay, hindi. Okay. Oh, sige. Ano ba yung cybersex, please, Brother Sandro? Mga LDR po. Business Video call na may ano. Okay. Ipapakita ng mga Napapakita ng mga sensitive. Okay. For the sake ng mga i-ano mo lang sila. Okay. Hindi, actually, tinuturo dapat din sa church yun. Yung mga don'ts. Don't do that. Okay? Again, our days is very, is evil day. Okay? The days are too evil in order to deceive even the children and the juniors. Satan will work triple hard to take those juniors na dapat maging faithful kay Jesus Christ, and then after that, pag hindi na sila nakuha ng Satan, naging addicted sila sa social media, and then later on actually itong cyber sex na to talamak to sa mga sa mga West, saka sa Europe. Kaya sa atin, Pastor, yung mga computer shop sa atin, yun ang Even nadamay yung human trafficking ngayon. Okay? Actually, sino dito yung di ba sa email na yahoo.com, meron dun mga pwede kang maghanap ng iyong kadate. Kadate. Ang tawag dito sa YouTube, hindi sa YouTube, sa Yahoo. Sa email, may yun. Hindi, iba. Sa Yahoo chat, meron doon. Okay? Sino nga ba yung, meron akong katrabaho dati, meron siyang kachat doon sa Yahoo. Yahoo.com na email na chat, meron doon. Minsan pagka hindi ka naman totally nag-browse sa mga ganun, pero minsan may makikinig ka, magugulat ka na lang. Hindi mo naman pagka, minsan sa Facebook, kaya sa may mga magpapapap doon, tapos ma-accident mong mag-click, tapos magugulat ka na lang, may maingay na, tapos ang dami ka sa patigid mo para tuloy ng Okay. So again, itong social media, be careful, children and juniors. Be careful. I know you have your own mobile. That can be possibly Satan use it as a tool to deceive you and not to be faithful with our God. Okay? I encourage you, before you do it, pray, Lord, help me. I don't want to sin against you. At your age, pray, Lord, help me. I need your grace. I don't want to sin against you. Okay? When you see something that is wrong in your mobile, even pop up advertisement, pray, Lord, I don't want. Forgive me. I don't want to see this. I don't want to do this. Ikaw na mismo yung mag-adjust. Hindi mag-a-adjust yung mga advertisement sa inyo. Even you pray, hindi sila mag-a-adjust. You do. You are responsible. Okay? May tanong ka, Brother Albert? Hindi, babala lang. Magaling kasi yung mga cellphone ko ngayon. So, kung minsan, kung ano pala yung nasa sa isip Mas magaling sa isip mo, no? kung ano pala yung nasa isip mo, minsan, biglang lalabas dun sa mga cellphone, sa browsing mo. So, kung, po siya, that's AI, no? Actually, like for example, I ask something in AI. So whatever that I already input before, that's the one that he opens. So especially, sa mga bata, makikita, they sometime na hindi mo naman motive na in-open, once na-open mo yon,
magsusunod-sunod yun. Magsusunod-sunod yun, ilalabas niya kagad lahat ng related doon sa, if that's pornography, papasok po yun. So, I encourage, don't click, na-conscious ka lang, don't open that one kasi kakalat mo yun, and makikita, parang ikaw, binubuksan mo po ang mga sites na yun. Then, doon ka na makakali. Yan po yun. Kaya mag-ingat po kayo sa, ganun na po katalino ang... Be careful, children, not just children, okay? Even adults. Sa atin po magsisimula Sabi, the Bible says, even the very elect is also deceived. Okay? They were deceived. Anything, Aldrich? Ano po, pagdating po dun sa, yun nga po, may tracking po kasi ang cellphone. Okay? Lahat po ng devices nyo is under tracking. Lahat po yan, under tracking yan. Kala mo, kahit sabihin nyo walang tracking yan na kunyari may yung Apple, hindi ka surveillance, sasabihin nila private yan. Kina-check nila kung ano yung dinadownload mo na apps. And from there, dun sila magbe-base. So anything you add, anything you do, they will base off from that, and that's what they will push to you. Okay. Kaya napaka-importante po yung sinabi sa Ephesians 5:18. That's, be not drunk with wine wherein excess, but be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit, okay? Hindi na tayo sa So, wine. And then, let's move on. We'll end in public dancing. Ayan. Pastor, paano po yung sa kasal? Public dancing. Oh, public dancing. Like katulad na, halimbawa, sumayaw si Preacher Benji. Public dancing. Ah? Okay. Kasi yung Zumba, ano yun eh, exercise kasi yun. Okay. Tanungin kita. Music siguro, tsaka sa steps na ginagamit. Saan nag-originate yung Zumba? Saan nag-originate? Kaya hindi ko lang. Pastor, sa Zumba, it's tawag dito, spiritual exercise na yun po yung Discipline. Sa spiritual, yun? kaya sinasabi Ano mo yung, i-search, bigyan ko kayo ng assignment, i-search mo saan nag-originate yung Zumba at ano yung purpose nila. Alam mo bang practice yan ng pag-aalay dati sa Diyos-Diyosan? Okay? And that's also kind of public dancing. That is a practice originally na hindi lang natin alam, na akala natin nakakatulong physically, strengthen our physical, but the original purpose on it is to what? To worship idols. tinatawag ko sila ng spirito, Pastor. O kaya nga. Okay. Yoga, saka Zumba, ayan. May mga yan. I-search nyo yung original na purpose nun. Okay? Katulad yan, sa probinsya, meron tayong, si James Mark, laging nagbabayle yan. Nagbabayle ka ba? Hindi ka ba mahilig? Si Papa mo lang. May mga sa amin, yung mga sayawan, public dancing, yung mga... Pastor, I think that's the one. That's the one. Yung public dancing na yung party-party na yung araw, tapos may nagdiligawan ulit. Disco is a public dancing. What else? O ngayon, may tanong ako sa inyo. What about like Christian wedding? Okay po yun, Pastor. Are you sure? Christian wedding. Christian wedding. Yung magsasayo yung, di ba yung asawa, saka yung Yung formal dance, formal dance. pero hindi po Pastor yung uso ngayon na papasok Okay. Traditionally kasi, ginagawa din yan noong una pa. You're not yet born.
even before, but when there's a wedding, there is a dancing, but not like the dancing right now. Yung dancing is tradition ng sa wedding. Halimbawa, yung mag-asawa. It's a way to dun sa lately na pinag-aralan sa pastoral administration, we've been discussing that. It depends on your views. Okay? Nasaan na ako? It's different than before. Yung halimbawa, ginamit natin yung sa Christian wedding, ang aim natin is like we want to be part and to be blessed doon sa pag-start ng mag-aasawa, to get start. So anong ginagawa natin? Minsan, 'di ba, ang practice natin, actually this is a practice even the province. Nagsasabit tayo ng mga pera. We hang money in their gowns or in their wedding dress, okay? But again, if against your, alam ba, ako yung magkakasal, at sasabihin ko, no, we should not to do that. That's my views. But if the ministers, ang tawag dito, minister of the wedding will tell, okay, but it is limited. But the music is not, but the sound is not rap, it's not rock, it's even, it's a Christian song. Okay? Then, papasok din tayo, ano yung intention natin, bakit natin ginagawa yun? Ano yung motivation, ano yung intention natin, bakit tayo nagsayaw? Okay? So again, for the minister, it's depend yun. Magkakaiba tayo ng views ng minister. Kasi papasok tayo dun sa if the minister there is a limitation for that dancing, then papasok tayo sa it's not a major doctrine that cause the doctrine it is it is a practice na kung saan nasa control ng minister or ng pastor. Pag sinabi ng minister, don't do that. Otherwise, you will get another minister to minister you in your wedding. Okay? But that's not a major doctrine. It will not affect your salvation, your eternal life. But it will affect maybe or might be or sometimes your testimony if you do that. But in a way that is dapat ang sinasabi ko dito Christian wedding, hindi ito Diba, si Dayan nagpakasal. Meron ka na bang Dayan? Okay? Si Marjorie nagturo. Okay? Kasi kakausapin na may counselor yun magka-counsel pa rin yung minister. So ano yung program? Let me see the program. And kaya nga, alam mo, pag Christian ang ikakasal, dapat ang coordinator ba tawag doon? Sa kasal? Wedding coordinator ay hindi tagalabas. Dapat Christian din. Kasi baka mamaya tagalabas, magpasayaw talaga ng magpadisko pa yun Diba? Kasi alam natin, pagka ang wedding coordinator ay Christian, alam niya yung stand. May limit tayo. Pwede ako magpasayaw coordinator ako. Pwede ako magpasayaw, pero limit yung sayaw. Sa mag-asawa lang. O gusto lang natin sila makita. O kaya minsan, is a part ng ating occasion na pagka nagkakasal sila, pagka nagsasayaw sila, syempre minsan may kiss, di ba? It's a part of the occasion. Pero pag halimbawa, sayaw lahat, tapos ang music is modern music, then that's different. Okay? That's why... Tanong kay Pastor Ben, dati Pastor, yung mga tinatawag yung mga mag-asawa.
Ako, nagpasayaw ako kay Rafi sa kay Jen noon. Pero ang ginamit ko, pero ano yun, ibig sabihin, Christian ano yun. Walang halong ano yun. Sila lang dalawa lang yun. Okay? In order to be part of them. Okay? So, anything else? Sa 18 roses, yung mga... Sa 18 roses, sa dibu, depends sa view ng pastor. Pwede kasing hindi, pwede. But for me, in my views, that is not a big deal. We can do. Usually, pastor, pagka siguro ganun, yung mga Okay lang yung pastor sa libo, halimbawa, 18 roses. Basta- Kasi sasayaw yung babae. Hindi. Hawakan sa ano, Hindi. ganyan sa kamay. Hindi, yung usually, Yung bibigyan lang. yung mga kapatid, siguro... Sa kapatid, okay lang yun. Mga kapatid, saka... Actually, Preacher Albert, kung titignan mo kahit sa kapatid na lalaki, hindi pwede. Naranasan namin yung dati. Hindi pwede. Sige, yung David. Hindi pwede. Kahit sa Arabic nga, sa mga Muslim, hindi pwede sa kanila yung... Yung 18 roses, di ba, lalaki yun, magbibigay. Paano niya dadaan? So, huwag na lang hawakan sa Wag- babae siguro. Hindi. Kamay lang. Again, I'm not against 18 roses, pero idadance sa lalaki yung babae, hindi pwede. Kahit na yun. Bibigyan na ng rose. For me, I will make a limit 1. Lilimitahan natin yung paghawak at pagsayaw. Kasi baka mamaya, kahit na walang hawakan yon, yung intention. So, lilimit ko yon. Halimbawa, ako yung pastor nyo, at si Dayan, 18 roses, magdidibu. Nagdibu ka na ba? Magdidibu pa lang. O lahat ng kamag-anak niya, saka juniors, bibigyan siya, pero hindi siya isasayaw. Sasayo lang sa harapan niya. Hindi lang pastor, magbibigay ng bulaklak, tapos magbibigay ng message. Yun, pwede yun, message. So, pwede yun. Pero yung isasayaw na, mamaya gaganyan-ganyan, tapos gaganyan-ganyan, para silang dalawa, tapos iba yung intention, di ba? Okay? Tapos mamaya pa medyo nag-active pa yung di ba, sinayawan niya ng, di ba, so, hindi mo na-control yun. Ata namang, mali yan, ipapahiya mo pa yun, di ba? So, ngayon, wag mo, sige, Preacher Albert, you can. Okay, so, doon sa number 11, any question regarding sa amusement, sa movie attendance, gambling, game of chance, bingo, lottery, rap music, country music, pornography. Again, yung mga juniors, kahit yung mga juniors, iwasan natin. Okay, yung ganong sistema kasi mahuhook kayo doon. Now, tell me kung matagal na meron kayong ginagawa, secretly you can tell me, but we will gagamutin natin yan. We will heal it. Meron tayong panggamot yan. Okay? Yun. And then cyber sex, and then public dancing. Okay? All of this, brethren, should not, that's why sabi dito to abstain, wag natin gawin. Iwasan natin, hanggat kaya natin iwasan. Sino yung isang umiwas sa Bible? Si Joseph. Flee. Tinakasan niya, opportunity niya na yun. Di ba, Brother Sandro? Asawa ng pinakamataas. Ilang times siya. Dito takasan niya. Even yung consequence ay masakit, so be it. Diba? At least intact yung integrity. Okay? So, yun. Any question before we pray? Before we sing our closing hymns? Ano po yung pastor? Sa music po. Kasi sa ibang wars, may music po talaga na kasi po na nag-play talaga. Parang... Ayun nga, yun nga. Kaya nga iniiwasan kong kumain sa mga restaurant na malalakas ang As kunyari ako po yung server, doon ako nag-work. Ayun yun. Paano po yun? If you can talk to the management, napalitan mo lang. Halimbawa, Pastor, pwede bang i-play yung classical? Yes. Yung classical. Mga classical. Mga piano. Mga classical na walang kwan. Pero nasa yun. Halimbawa, pero kung management na nag-decide, talaga mag ka lang.
talagang kailangan mong tiisin na wag kang wag mong i-adapt kung ano yung naririnig mo. Kasi pagka once na pumasok dito, papasok na yan dito. At papasok na yan dito. May ipapamuhay mo na siya. Kaya nga minsan pagka kumakain kami, sabi ko dun sa restaurant, bingin-bina ako sa pwede bang pakihinaan na kasi hindi ako makafocus. Kahit na anong sarap ng pagkain, pag pinakain mo ako sa restaurant na may music na unbeliever, mga worldly songs, hindi mo ako mabubusog. Hindi ko ma-enjoy yung pagkain. Kasi nga, ang tugtog puro mga rock music. Kaya minsan, ayaw kong kumain sa lugar, mas gusto ko lang kumain sa mga Arabic. Yung lastly na kinain naman, walang music dun tahimik. Gusto ko yung ganun Pero ang problema kasi natin, pag Filipino restaurant, lahat na lang maingay. Mga Filipino restaurant, maingay, may music. Pero pag sa Arabic restaurant, walang music na ganun. Kainan lang. Katulad ng kinain dyan sa may Marid, di ba? Yung Sister Alisa, yung sa Marid. Yung ino-orderan natin ng mandi. Sad Marid, ganun. Tapos yung, di ba, dyan sa may yung kebab dyan. Ang maingay lang doon yung sasakya dadaan. Okay? So, pag kaya mong kontrolin at pwede mong pakiusapan yung management, sir, baka po pwedeng, hindi naman po ako against, pero baka pwede po natin palitan naman ng yung classical. May mga classical ngayon sa na kahit sa FM, classical siya. Yung mapapakinggan mo, mga classical yun Okay, yun na lang. Fair kaysa sa mga rock music. Okay? So, anything else? Bago tayo mag-pray? Si James, baka meron kang tanong, James? Wala naman. Okay. Nakangiti-ngiti si mama mo Okay? Si brother, wala. Inaantok na siya. Okay? Kung wala na, tayo pong lahat ay tumayo. Umawit tayo ng isang awit bago tayo mag-pray. And again, mamaya, start tayo 10:30. After ng ating worship service, meron tayong Lord's Table. Hanggang mamaya po, siguro kasi may mga darating po mamaya. And also, I spoke to Preacher Andre na sabi ko, baka pwede siyang umalis dito na mas maaga para mamayang gabi makapag-Lord's Table po sila siya pala. So, awitin po natin. First stanza po ng To God Be the Glory sa hymn number 4. Awitin po natin, let us sing the first stanza and chorus of the hymn To God Be the Glory, which can be found on page 4 of your Baptist hymnals. Hymn number 4 po. Hymn number 4, first stanza lang po ang ating aawitin at chorus. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Tayo po ay mag-pray. Panginoon Diyos, aming Ama, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Despite of our
shortcomings, you are still faithful to us, O Lord. And we pray for this moment that may you continue nurturing us, O Lord, through the truths in thy words, through the truths in the Bible, na kung saan ay makabubuti sa amin, especially sa amin pong paglalakad bilang isang mananampalataya sa mundong ito, Panginoon, na kung saan ay malakas ang gawa ng kaaway to distract us, to deceive us, and to ruin our lives, O Lord, as a Christian. And Lord, we can't do your will apart from your grace. So that's why we pray, Lord, that may you have mercy on us and help us to do daily yung kalooban mo sa buhay po namin. Panginoon, muli, hiniling ko po ang bawat isa, yung mga susunduin, maging Panginoon ang aming pong worship service. Pagpalain niyo po ang bawat may party sa worship service. And even, Lord, yung pagkain namin pong kakainin sa aming pong break time, may you bless the food and the hands that prepared to us, O God, this food. In Christ's name we pray. Amen. So you are dismissed. Let's have a short